Magandang lalaki ho ako. Sana all. Good evening ho sa inyo, sana all. Ngayon po ay December 10, gabi ng Martes. Can you imagine? There was a time when mga 90 days to go to Christmas. Ngayon, ang hinihintay natin, 15 araw na lamang po. At Pasko na. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ho, 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 ho! 15 days ago to Christmas. Magandang gabi. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show, until 11 o'clock, 11:30 in the evening. Yan. Ang programa natin, masyadong maraming anggulo, maraming aspeto, maraming kaek-ikan. Sa unang bahagi ng programa natin, ihahatid natin sa inyo mabuting balita ng Panginoon. Siyempre, pagkatapos niyan, ang pag-aaway ng ating mga kasama sa Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Nako, mamaya ho ay ating pag-uusapan ang isang liham kasaysayan na ipinadala sa ating palatuntunan. Remember last night, ang ating naging liham kasaysayan ay tungkol sa isang babaeng dahilan biktima ng kahirapan at ang kanyang sariling ina ang nagtulak sa kanya para siya ay mag-pokpik. Pickpock. Di ba? Para mag-prostitute siya. Nag-GRO pero hindi sila nakontento doon sa pa-table-table lang at kinakailangan magbayad ka ng fee, bar fee, para mailabas mo yung isang babae at kikita sila ng mas malaki. Yan. Bunga ng kahirapan. Hanggang kailan magiging ganyan ang mamamayang Pilipino? Di ba? Biktima ng kahirapan. Samantalang ang karamihan sa mga politiko natin, sila ang mayayaman at sangkatutak na mga bodyguards ang nakapaligid, hindi pwedeng lapitan ng langaw. Ang mga bumoboto sa kanila, nagpo-prostitute para kumita. Hay nako, anong masasabi nyo kapatid sa mga nagaganap sa buhay natin ngayon? Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Talaga. Sayang, nauna ka na. Sana nandito ka pa. Tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9. Samantala sa Davao, naroon ang ating mga kaibigan sina Amadeo Giorgio Gonzales, Mami Lorleen Gonzales, Julie Singkay ng Metro Davao na nakikinig sa 106.7 FM sa Cebu, 101.9 FM, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 FM sa Ormoc City at sa Tacloban sila po ay nakatutok sa 104.7. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal TV. Siyempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel, isearch lamang po ninyo at True Network PH. True Network PH. Bubungad po sa inyo mga programa ng ating himpilan. Hanapin lamang po ninyo ang Dr. Love Podcast at inyo pong makikita ang ating mga episodes. Completeless po yan para sa mga Dr. Lovers natin. Pwede rin po kayo manood ng live sa YouTube sa ating oras ng 9:30 until 11:30 p.m. Lunes hanggang Biyernes. At para naman po sa X na formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 True FM. Simulan natin ang ating programa at 46 minutes after 9 o'clock sa unang bahagi ng programa natin. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes, 10 ng Disyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Martes, 10 ng buwan ng Disyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, talata 12 hanggang 14. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. Giliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ang ganda ng Ebanghelyo ngayon, ibig sabihin pala kahit makasalanan tayo, kahit marumi ang ating kaluluwa, mahal tayo ng Diyos at ayaw niyang may mangyaring hindi maganda sa atin. Di ba? He will go out of His way to find us. Kahit nagtatago tayo sa dilim, dahil hindi tayo makaharap sa Diyos. Sa dami ng nagawa nating kasalanan sa tao at sa Diyos, nagtatago tayo sa dilim. Ayaw natin sa liwanag. Pero hahanapin tayo ng Diyos at kung may makitang may sugat sa ating katawan o sa ating kaluluwa, gagamutin niyang sugat na yan at ipagdidiwang niya at ng buong kalangitan. Pag nakita niyang ang isang kaluluwang marumi, makasalanan ay nagbabalik loob. Wow! Tindi ng pag-ibig niya sa atin, ano? Anyway, napag-uusapan ng pag-ibig. Welcome po sa programang Dr. Love. Kasama niyo ang hari ng pag-ibig. Sarcastic naman. Ito si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11:30. Ang atin pong mapapanood ngayon ay bahagi lamang ng programang Face to Face Harapan. Ito po ay sumasa inyo sa mapapanood po ninyo sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa panguna po ng ating batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama po rito ang harapan tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag po, ang Dr. Love ng 105.9 Radyo 5 True FM. Pagkatapos yung mapanood ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, maaaring naiinis kayo, maaaring nagbubula ang inyong bibig sa galit, maaaring naaawa kayo, at pwedeng magkahalong damdamin at emosyon ang naghahari sa inyo. Maaari po kayo magkomento sa ating programa, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines. Ang ating hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, pinamagatang Kwarta sa Kwarto. Wow, nasa kwarto lang pala ang kwarta. Paano natin makukuha ang kwartang yan na kakalat-kalat dyan sa kwarto? Alamin natin, panoorin po natin. Eto na, ito na nga. Hindi naman talagang sa kwarto o kwarto lang, di ba? Yung pwedeng kitain mula sa kwarto, yung kwarta, para sa renta, ang pinag-iinteresan. May karapatan ba? Malalaman po natin, medyo malalim po ang kwentong ito, kaya pakinggan ninyong mabuti. Siya ang pinagkaitan ng kwarto ang nagrereklamo laban sa kanyang kapatid. Carol, humarap ka na!
Ayan. Ano ang problema mo? Ang problema po ko kasi, nirereklamo ko po kasi yung kapatid ko. Gawa nga po nung kinausap ko siya, sabi ko na kung maaari po, nairamin ko po yung kwarto ko kasi nga po kailangan ko dahil nga po may sakit ako. Ngayon, ang ginawa niya po sa akin, pinagmumura niya po ako. Kaya ginawa ko, nagmura na po kami dalawa, nag-away na po kami. Teka muna, nakatira kayo sa isang bahay? Opo. May isang extra kwarto na pinaparentahan niya? Opo. Kanino yung bahay? Sa akin po, nung dalaga po kasi kami, ako na po nagpagawa doon. Tapos sa lahat po nung bahay na tinitira nila, pinagawa ko po yun. So malinaw na ikaw ang nagpagawa? Opo, nung dalaga po ako. Ayun. Lilinawin ko lang ito. Una, may sakit ka ngayon. Opo. No? Ano ang sakit mo? Breast masses po at saka goiter. Pero benign. Cancer po, kasi nga po, ang inaano ko lang po herbal medicine para po tunawin ng ano. Naku, mahirap naman yung kalagayan mo pala. Sa ngayon po, mahirap kasi wala po akong pambili ng gamot. Kaya po, ang ginawa ko, nakiusap po ako sa kanya, nairamin ko po yung kwarto. Kaso ayaw Hiramin mo niya. yung kwarto para Paupahan po. para madagdagan ang kita mo, Opo, pambili ng gamot. Opo. Paano namang hindi malubha ang cancer? Hindi Kailangan hindi naman po kasi ako, kumbaga, dati nagpapa-check up ako, sabi may second opinion daw po. Ngayon po, nung time na nawala na po ako, dahil nga wala na po kami ng asawa ko, siniraan niya ako, nananlalaki ako. Ayun, naghiwalay na po kami. Naku Tapos naman. yung, siyempre, may anak po ako, tomboy at bakla. Ano po, Uy. hindi po nakapag-aral. Nang dahil po siniraan niya ako, tinawagan niya asawa ko, na nanlalalaki daw po ako, kaya nasira po yung buhay ko. Masama Wala rin po yan. akong magawa. Kaya iniram ko po yung kwarto sa kanya. Para madagdagan ang kita mo Opo. kasi may sakit ka na nga. Opo. Ayun, okay. Meron pa itong kwento kung paano niya pinatayo ang mga bahay na yon. Hindi ba? Opo. Hindi ka naman nangingimi na ikwento yung buhay mo. Hindi po. Hindi Ba't po ba? ako mahiya eh? Yun po talaga yung pagkatao ko. Okay, so si Carol ang nagsasabing tinulungan niya ang buong pamilya niya nung dalaga siya Opo. sa pamamagitan ng prostitution. Opo. Yun? Pagtapos ko po magsayaw, Talaga? yun po, kumbaga, kunyari, nagda-dancer po kami. Tapos, andyan po kami, inaano po ng mga foreigners. O kung gusto kami, take out kami. Ayun. Wow. Opo, yun po yung trabaho Parang namin sa pansit. ibang bansa. Siyempre, kinaya ko po kahit nasira yung buhay ko sa pagtulong ko sa mga kapatid ko. Ilan ang kapatid mo? 12 po Ay, kami. ang ganda, 12. Opo. Napilitan siyang mag-prostitute, sumayaw, magbenta ng katawan Opo. sa Hong Kong and Singapore. Singapore Para maitaguyod, tumulong sa 12 kapatid. At napatayuan niya ng mga simpleng mga bahay lang Opo, naman, opo. Hindi naman po gaano, kwarto-kwarto lang po kami. Oo. Pero ang sinasabi ngayon ni Carol, parang Opo. kinailangan niyang gawin lahat yon, dalaga siya, wala namang pagkakagastusan, binibigay niya sa nanay niya. Ngayon na siya'y may edad na, nagkasakit, ang hinihingi lang niya, kwarto. Opo. Para Sabi ko nga po matulungan sa ang kanya, pagpapagamot. Kahit pag bumalik kayo, sasoli ko naman eh. Yung sa akin lang, wala po talaga akong trabaho. Pangalawa, yung anak ko, wala rin trabaho. Yung sa akin lang, gusto ko maano yung sa goiter ko, tsaka sa ano ko, kasi kumikirot na eh. Hindi mo talaga dapat pabayaan yan, hindi Opo. pwede. Opo. Hindi talaga pwedeng maghintay. Opo. Magkano Kaya- mo naman paparentahan yung kwartong yun? 3,000 po. Kaya ang 3,000? Opo. Totoo, malaking kwarto siguro yun. Hindi naman po. Sa amin po kasi kahit maliit na kwarto, naupahan ng ganong kalaki. Pero sino ang may karapatan dun sa kwarto? Siyempre, ako po yung nagpagawa eh. Oo, tama. Ikaw, Sa kanya na lang natin tanungin kung bakit ayaw niyang ibigay yung kwarto kung talagang siya ang may karapatan doon sa kwarto. Narinig natin ang panig ni Carol. Parang medyo, kung siya lang ang papakinggan natin, parang, diyan na ako uupo sa bandang puti, pero hindi pa natin. Teka muna, Di ba sandali lang. tapos? Huwag kayong presumido, pero meron pa tayong kabilang panig na kailangan nating pakinggan. Ano naman kaya ang depensa ni Esmer? Tawagin naman natin ang kapatid na inirereklamo. Esmer, humarap ka na. Kapag talaga ng mukha mo, no? Makapal ang mukha mo. makapal ang mukha mo. Oh, ikaw rin. Oh. Dahil kasi Di mo pa pinag-aaral naisip, kita, bakit? Parang wala makapal ka ang kasing mukha utang. nila. Ay! Ay! Oh,
sandali lang. Masakit tignan yung magkapatid na nag-aaway ng ganyan. Ngayon lang yan, ano? Ngayon lang nangyari? Hindi mo alam ang mga pangyayari, Oh, kaya hindi. huwag ka magsasalita. Kapal ng Dahil mukha kwarto ko mo. yung pinamana sa atin Oh. ng mga magulang natin. Pero sino nagpagawa? Oh, Di ba? ikaw nga nagpagawa, Sagot. pero hindi mo alam. Na ano? Hindi mo alam na Ano? isan lang ang bahay na Oh, yun. kapal ng mukha Ay, mo. isan lang yung bahay na yun. Kapal ng Ako mukha ang mo. nagtubos. Ah, Ako ang nagtubos. kapal ng mukha mo. Hindi ang pangyayari, kaya Oh, wala ano? kang karapatan mo dyan Ikaw. sa magsalita sa akin ng Oy. ano-ano. Talaga? Alam mo, sa sarili mo na pinag-aral ka ng Oo! gawa mo. Hindi ko nakakalimutan na tulungan mo Oo. kami. Pero hindi Oo. mo alam kung anong mga Talaga? pinagdaanan namin. Oh, alam mo, alam ng mga kapitbahay natin nga na ako nagpagawa ng pero Oo, ikaw nga sinasolo nyo. nagpagawa. Ikaw nga Oh. nagpagawa. Oh. Oo, ano, Oh. di ba? Bakit Alam nung ko yun. isinala nyo yun? Oo. Sino nagtubos? Bakit Sa ako kayo na? nagtala nun? Iba sa akin! Ako nagtala. Kapal ng Ako mukha mo. nagtubos! Ang kapal naman ng mukha mo. Ano yung kapal ang mukha nila? Oo, ikaw. Ah, Oo, ano? 3,000 lang ang upa nun. Oo. Huwag mo na ipagkait sa amin. Apat kaming may Tapos sakit ano? ng mga anak ko. Ako dapat ma-ooperahan ako. Oo. Hindi ako nagpapa-operahan. Nagwawalis ako. Oo. Para may, Yun ang sinasabi may gamot ka sa'yo, sa mga di anak ba? ko. Sino Yung may asawa ko may kasalanan? sakit. Yung anak kong dalawa, may sakit din. Oh. Oh. Yung isa Korea, pinakamabigat. Hindi mo ba alam yun sa puso at sa utak? Oh. Oo. Pero ngayon, pilit mag-aral ng mga anak ko kasi gusto nila makatulong sa amin. Sino may Mag-aaral kasalanan? kayo, wala malalaki na yung mga Sa'yo. anak Ayan na, mo. tumayo Teka muna, ha? Sandali Tumayo na. lang. Ayan na. Tumayo na ako. Oh, tumayo Ayan, na. sandali Sabi ko lang. sa'yo, Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Ayan. O, so, pinakinggan natin yung sinubukan kong manood ng ping-pong. Ganon, 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 ganon. Okay. Pero hindi ko maintindihan pa rin. Meron yata tila kinakatwiran itong si Esmer. Pakinggan naman natin ang panig niya, right? Okay. Una, bakit ka umiiyak dyan? Kasama ka ba dito? Nare-relate lang po ako sa feelings ni ate nag-abroad kasi isa din po ako dating OFW. Ah, nag-OFW ka din. Opo, na nagkaroon din po ako ng thyroid. Ah, nagkaroon ka rin ng problema? Ano Sa bang Hong meron Kong. sa pag-abroad? Sa Hong Kong ka rin ba? Napakahirap po. So nakaka-relate ka? O ano pa ang masasabi mo tungkol sa nangyayari sa kanila? Ang masasabi ko lang, te, kung si ate na kapatid mo po ang nagpundar, kahit pa po na isanla, kung wala siyang naipundar, wala kang matutubos. Tama. Bilang isang Naging kapamilya. OFW rin ako. Kaya alam ko yung hirap sa ibang bansa kung ano. So sana po, alam Alam niyo ko po yung yung hirap nararamdaman ng, na ipinundar ng niya. ano, ng Yun naman hirap pala eh, ng alam mo OFW. nararamdaman eh. Bakit hindi imbis na Hindi mo ba magpasalamat ka naintindihan? sa akin? Talagang ganyan lang, hindi mo ba Oo, naintindihan? alam ko. Ah, Eh kasi ikaw malalaki na yung mga anak mo. Ako maliliit pa lang ang mga anak ko, mga nag-aaral. O, di sana. Eh, sino may Nag-aaral. kasalanan? Sabi mo naman sa akin yun. Persil. Eh. Pinagbumura mo kagad ako. Okay, O, sakit, eto pero na. pinipilit mag-aral. Okay, teka mo, ako kailangan ko makialam ha, kasi ako host. Okay ha, huwag mo ko papagalitan, makikialam kami ha. Okay, sige. So, ngayon, ikaw naman ang magsalita. Huwag muna tayong magsalita, Carol, kasi kanina mag-isa ka lang nagsasalita ng walang hadlang. Ano? Okay, yung kwento mo naman. Ang kwento kasi, humihiram lang siya. Kung pwede lang daw, maibigay yung kwarto sa kanya para makatulong sa pagpapagamot niya yung renta. Ayaw mong ibigay kasi sabi mo, meron ka ding mga anak at pangangailangan Opo, ma'am. at may sakit ka din. Meron po. Anong sakit mo? Sa ano po, sa yung panganak po, na cesarean po ako, tapos namatay yung bata. Oh. Dami Tapos ng po, istorya ano, yan. 8 years na po to, kailangan na po mapaoperahan. Mayoma. Hindi po siya mayoma. Ano siya? Kaya Kumbaga, malaki, kaya ba malaki? Balat na lang po yung nag-ano sa kanya, pero nakalabas na po yung bituka. Ay, nakalabas na dyan Oh, ngayon? hernia. Eh, bakit hindi mo papaoperahan yan? Paano po kasi pag tumigil ako ng pagtatrabaho, wala makakain. Ilan taon na ang mga Oh, anak mo? awan. Ano po, isang 8 years old, bunso po yun. Tapos, 10. Tapos, isa 12. Isang 8, 10, 12. Opo. Sus Mariosep. Ano lang po, pagwawalis lang po yung kinabubuhay namin. Street sweeper ka. Opo, street sweeper po ako. Magkano Pero ang- job order lang po yun, hindi po casual, hindi po regular. Ah, kung Kaya kailan lang. buwan-buwan po ang sahod nun. 8-9 lang po yun. Nung umpisa, ginawa ng mayora namin 10K po. Okay. Para sa para lang po Para meron naman kayong kinikita. Ang dami ring problema. Marami ring problema. Kaya hindi ko po si maibigay-bigay Esmer. sa kanya yung bahay. Pero, Carol, ngayon mo lang ba ito naririnig o alam mo rin yung mga problema niya?
Hindi ko po kasi alam kasi hindi naman po ako palabas ng bahay kasi ako yung taong lumaking parang nag-iisa sa sarili ko. Siyempre. So, hindi ka na nagtatanong kung ano rin ang problema minsan yung niya. trauma ko, umano sa akin kasi dahil sa nangyari sa buhay ko. Pero alam mo din naman kung ano yung sakripisyo ni Carol doon sa abroad nung tumutulong Opo, siya sa ma'am, pamilya alam ko ninyo, po, no? Alam ko po yung sakripisyo niya nung araw. Yun pala naman Pero eh. dapat, iba na po yung sa ngayon eh. Iba na po eh. Siya malalaki na po yung mga anak niya. Kaya sakit nang na. mabuhay kahit saan pumunta. Yung mga anak ko po. Siyempre, lahat kayo nakinabang din doon kahit paano. At kung Opo. talagang siya ang nagpatayo ng bahay. Tinatanaw naman po namin utang na loob sa kanya Oo. yung sana. Wala naman Ngayon, eh. maunawaan niya rin kung ano yung nararamdaman ko. Kasi siya, mag-isa lang siya eh. May malalaki na yung mga May anak niya. cancer Sa akin, na. maliliit pa po eh. Ayan, harapang tagapayo, Dr. Love. Isang bagay lang isi-share ko sa inyo, maikli lang ito. Ang lahat kasi nabubuhay tayo sa kadiliman, nakafocus tayo lahat sa paano ko kikita ng pera, paano ko makakakuha ng pera, na wala na sa atin yung spirituality. Kanina may binanggit si Ate Kiring. Sabi niya, madilim. Nagliwanag sa akin yung isang word na madilim na yon, ano? Nabubuhay tayo sa kadiliman kasi wala ang liwanag. You never had a chance na makipag-usap kay Kristo na liwanag ng ating buhay. Let Him run our lives. Isuko natin sa Kanya. Pag kay Kristo, isinuko natin ang buhay natin, lahat yan magkakaroon ng solusyon. Kasi mawawala ang galit. Hanggang nandiyan ang galit sa puso nyo, walang solusyon. Look at Corina Sanchez. Pag nagsishare siya, nagbabahagi siya sa atin, yung liwanag ng kapayapaan ang ibinibigay sa atin. Ano? Mahalaga po yun. Ibalik natin ang Diyos sa buhay natin. Ay, ang Corinne. ganda. Ang ganda. Okay, yun ho talaga, Ate Kuring. Anong masasabi niyo dahil meron tayong mga more than 300 viewers sa ating Facebook page? Ano ang masasabi ninyo, ha? Kulang-kulang 4 na raang viewers yan sa Facebook page natin ngayon. Anong masasabi niyo? Itong babaeng isa, itong si Carol, siya ang nagpatayo ng bahay at ipinuhunan niya para maitayo ang bahay, ang kanyang katawan, nag-prostitute siya sa Singapore at saka sa Hong Kong para makapagpatayo ng bahay na titirhan naman ng kanyang mga kapatid. Ayun, ganun na nangyari, di ba? Ngayon, paano ngayon nangyari? Etong kanyang kapatid, siniraan siya doon sa asawa niya, iniwanan siya ng asawa niya, ang kunayong asawa niya talaga, oo. Nakinig sa usap-usapan. Okay. Iniwanan siya ng asawa niya, meron siyang cancer ngayon. At kailangan niya ng pera. Ang naisip niya, yung bahay na kanyang ipinagawa, hinihiram lang niya yung isang kwarto para mapaupahan niya ng 3,000 pesos pambili ng gamot niya. Ayaw naman siyang pakinggan ng kanyang kapatid. At nagka-capitalize naman yung kapatid dun sa kanyang kabalasan sa buhay, yung kanyang kahirapan din. Aba, lahat tayo naghihirap, tinamaan ka na magaling. Sino may sabi sa'yo mga anak ka ng marami? Di ba? Sumusweldo ka ng 10,000 sa buwan. Yung kapatid mo walang hanap buhay, siya nagpagawa ng bahay. Sas! Ngayon, ang dinidiyos nyo kasi puro pera. Parang may mararating kayo dyan. Di ba? Talagay ko magkakaroon ng kapayapaan sa buhay niyo kung tatanggapin niyo ang Diyos muli sa buhay niyo. Tinamaan kayo ng magaling. Lumapit-lapit ka nga rin, pipingutin kita eh. Babalik ko ang programa ng Dr. Love. Ganap na ang alas 10:08 ng gabi. Bigandaan natin yung mga nag-text sa atin, ho. Si Lance Abelion ng Sampaloc, Manila ay nagpapacheck ng attendance. Magandang gabi. Kay Lance Abelion, Miles Macabenta Raya, ang kaibigan natin buhat sa Tel Aviv, Israel. Freddy Mas, magandang gabi po. Chato Sakluti from Novaliches, Quezon City, ay nakatutok sa atin. Leo Havares, Angelita Banatao ng Pateros, magandang gabi. Kay Lina Ho 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 ng Merry Christmas. Plaridel, Bulacan. Mercedes Santos, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Ikaw na nga mag-schedule ng ating get-together. Tamers!
Namimiss ka na namin. Bago kami umalis, magkita-kita tayo, ha? Sherry Picho ng Seattle, Washington. Alani Hongko ng Kuwait. Dodoy Factor. Good evening po. Michael Ang. Happy Tuesday evening to you and to all your viewers and followers and listeners and watching from Kamuning, Quezon City. Si Lori Feria Flores ng Pasay City, Ambo, Estrella. Good evening po sa magandang lalaki na tulad ko na Dr. Love, watching and listening from Parañaque City. Advance Merry Christmas po kay Ambo Estrella. Merry Christmas! Ho, 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 ho! Herbert Kaor. Merry Christmas! Ewan ko sa'yo, wala kang kagana-gana tuwawa, Santa Claus. Parang wala kang pera. Good evening kay Lee Chang, kay Neil Dan ng Cainta Rizal, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City, Melissa Goson. Buwabati na magandang gabi at Luz Galang. Thank you. Tingnan natin yung mga comments sa atin. Si Mercy Otriz Mangligot. Tapos matapang ka pa sa kapatid mo, nakinabang ka ng matagal, sumasahod ka ng 10,000, siya pang matapang? Ano ba yan? Ito mga reaction po ng ating mga viewers. Reaction nila dun sa ating pes-to-pes hirit ni Dr. Love. Entitled naman kayo sa inyong sariling opinion, di ba? Si Lance Abelion na cool na sumusulat po ng tula ngayong gabi. Habang sumusulat ng tula ay nanonood sa ating programa, ang comment po sa face-to-face episode, ano bang meron sa kwartong yun? Bakit pinag-aawayan? Bakit hindi nilang sila magtulungan? Sa naging daloy ng kanilang iringan, malinaw, kulang sila sa pag-uusap ng maayos at marahan. Hindi na ho kulang. Talagang ayaw pakinggan. Kasi ayaw lang tulungan yung kapatid niya. Yung kapatid niya ang nagpagawa ng bahay na yun. Kahit nga na isanlayan, hindi naman siya nagsanlae. Di ba? Kahit nga na isanlayan, kahit ikaw ang tumubos, kung hindi pinatayo yan ng kapatid mo, wala kang tutubusin, kuneho ka. Kambing na ito. Sumusweldo ka nga ng 10,000 sa buwan. Yung kapatid mo na siyang nagpatayo niyan at nagpokpok. Nagprostitute yung kapatid mo para maipatayo yung bahay na tinitigilan nyo. Hinihiram lang yung kwarto para paupahan niya ng 3,000. Meron siyang pambili ng gamot dahil may cancer siya. Kuneho ka. Hindi mo maintindihan yun o ayaw mo lang intindihin? At nasa loob, pasaway! Papa, alipin ka sa pera, tinamahan ka ng magaling. Pag natsugi ka, alam mo, yung perang iniipon mong yan, kung may maiipon ka, walang mapupunta sa libingan mo. Kambing ka. Hindi mo madadala yan kung saan ka man pupunta. Kakainit ka ng ulo, ah. Si Lina ho. Ho, 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 ho! Galing. Merry Christmas! Galing na si Santa Claus. Lina ho. Sabi niya Santa Claus, ho, ho, ho! Ang gulo niya. Nakakaawa naman kayong magkapatid. Wala nang matanda, walang bata sa inyo. Wala nang galangan. Parang wala na kayong Diyos na kinikilala. Umayos na lang kayo. May mga isip na kayo. Puwisit kayo. Si Mary na bayabay. Ay, totoo ba yan? Membreve? Pangalan ba niyan talaga? Mary na bayabay, Membreve. Baka bayabas. Dapat po ibigay ang 1 kwarto sa nagpagawa sa bahay. Total, 1 kwarto lang. Just saying. Yun nga po, ang pinapakiusap lang nitong Carol sa kanyang kapatid na si Esmer. Ito si Carol, nakatatandang kapatid to. Siya nagpagawa ng bahay, nag-prostitute siya para makabili ng mga materyales at magawa yung bahay na yan at matira ng kanyang mga kapatid. Ngayon na siya may sakit na cancer, gusto lang niya paupahan yung 1 kwarto para lang kumita siya ng 3,000 pambili ng kanyang gamot sa kanyang cancer. Ayaw ibigay ng kapatid niya. Talaga naman to. Cruz Ligaya Teresa.
Hello po, Brother June. Always listening here. Salamat po pala for answering my questions about Immaculate Conception last night. Buhat kay Teresa ng Project 8 Quezon City. Sana po naunawaan niyo naman yung paliwanag ko, ha? Kumusta po, Mr. Love? Sabi ni Danny Cristobas. Cristobas ba o Cristobal? Cristobas. Yan. Maraming salamat po, Man Danny. Si Silver Ace ay buhat po sa Metro Davao. No, nagtago siya sa pangalang Silver Ace. Bakit ganon? Batiin natin si Silver Ace. Nabuhabati ng good evening, Brother June from Metro Davao with Mommy Lorleen. Diba? Si Mommy Jill. Judith Vicente. Magandang gabi, Brother June. Happy listening. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Naku, Carmelita. Yung si Carol, yung sa ating pes-to-pes hirit na Dr. Love, isa siya dyan sa mga nag-prostitute sa Hong Kong na OFW para lang kumita at makapagpagawa ng bahay. Tapos nagpunta siya sa Singapore. Meron palang ganun, nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang kinalulungkot ko rito, mga kapatid, tayo, itong mga nasa laylayan ng lipunan ang talagang nagdurusa at naghihirap sa kahirapan, poverty. Samantalang ang mga iniluklok nyo na mga kandidato doon sa matataas na posisyon ng gobyerno natin, ilan ang kanilang mga alipin sa bahay nila? May driver, may gardener, may tagaluto, may tagalaba, may mga yaya sila, may mga security guard, bodyguards. At hindi pwedeng maarawan ng mga kunehong yan. Samantalang itong mga nagluklok sa kanila, mga naghihirap na. Diyos ko, kaawa-awa ang bayang Pilipinas. Ewan ko ba? Jezebel Villasoto Llorin. Magandang gabi, Dr. Love. Hello, Jezebel. Ganda ng pangalan mo. Saids Conde. Good evening. Marvin Sandro Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance. Mercy Hals, good evening. Carmelita Mendoza Hanoras, good evening, Dr. Love. Dati po ako nakikinig sa inyo nung nasa AM radio pa kayo sa ABS-CBN. By accident ko lang po natagpuan ang programa ninyo sa FM station. Nakakaaliw po ang programa ninyo. Ay naku, maraming salamat. Anong pangalan nga niya? Maraming salamat, Carmelita Mendoza Hanoras. Oo, wala na po tayo doon dahil isinirado na ho ng mga politikong ewan ko ba? Ang daming mga nawalan ng hanap buhay dyan sa ABS-CBN dahil isinirado ng mga politikong nakasuot ng piluka. Natatakbo na naman ngayon. Magsesenador. Mga nakapiluka. Yan yung mga politikong pinatatanggal yung mga cross, mga crucifix sa mga ospital. Diyos ko. Sino nga yan? Si Greta Arce. Magandang gabi sa Greta. Miss na kita. Dr. Love, sa magkapatid, meron talagang swapang. Totoo. Meron talagang swapang. Dapat dyan ang nagpatayo ng bahay, siya ang may karapatan sa bahay. At si Richard Mina Ramos, shout out Romeo Ramos ng Antipolo, Rizal. Yan. Lungsod ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal. Babalik tayo. 10:30 ang ating tumpak na oras. Maaari pa kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating programa. Paano nga pwedeng magpadala ng mensahe sa programa natin? Kasimple lang po, no? Simple lang po. Kung kayo merong mensahe, merong kayong opinion, merong whatever, pagbati na gusto po ninyong ipadala, may komento kayo, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Magandang gabi. Ito po si Brother June Banag ng programang Dr. Love. Babalik tayo ganap ng alas 10:31 ng gabi. To 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banag, OP. Hanggang alas 11:30. Batiin lang natin ang isa sa mga regular nating tagapakinig, Mina Ferrer. Akala ko si Mina makakasama natin sa aming meeting. Regular listener daw natin to, si Mina Ferrer.
na I was hoping makasama siya, makita natin siya, makilala natin in person. Kasi meron kaming meeting ng mga officers ng Dr. Love Pilgrims this coming Sunday, no? So pag-uusapan natin yung isang project na ipopropose ko sa kanila. Magandang gabi at happy listening din sa isa sa mga pilgrims natin, si Belen Carpenter. Yun, Belen Carpenter. Tingnan natin si Shari Picho. May komentaryo si Shari Picho doon po sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Kung may pagmamahal at malasakit ang bawat isa sa kapatid nila na di na sila hahantong pa sa face-to-face. To be fair na lang sa kapatid na nagpagawa ng bahay na yon, I think it's fair na ma-enjoy niya ang kanyang pinaghirapan. Sana nga ibalik nila ang Panginoon sa buhay nila. And for sure, maraming biyayang dadaloy sa buhay nila. Maraming salamat. Buhat kay Shari Picho. Si JC Calasikas ay nag-text sa atin. Magandang gabi, Brother June. Listening to you right now. Pabati naman po ang mga grade 6 gold parents na super babait at napaka-supportive sa kanilang mga anak. Pabati na din si Miss Sugar ng Pampanga. Wow. Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Sana all. At makadaupang palad ko sana bago magpasko. Bakit sa akin mo sinasabi? Diba? At sa akin mo sinasabi? Yeah, baby! Ay, nako. Si Dorina Villaruz Figueroa. Good evening, Dr. Love. Pabati po si Rick ng Happy Listening. Thank you. Well, Chan Christian Abrera, buwabati ng magandang gabi. And Rose Garcia ng Washington, D.C. Good evening po. Magandang umaga sa inyo dyan. Whatever, anumang oras sa Washington, D.C. ngayon. Anong pangalan ng isang nag-text sa atin kanina? Si Shari Picho. Si Shari Picho. Ito ang punto ko. Tayo na mga tao, hindi mo nawawala ang suliranin sa buhay natin. Hindi ko nawawala yan. Mga pamayaman, mga pamahirap, mga mayayaman, maraming utang na binabayaran dahil kailangan ma-maintain nila yung kayamanan nila, di ba? Pero sa mga mahihirap na katulad natin, na konti lang ang pera, ano? Yung mahihirap na katulad natin, na konti lang ang pera, na araw-araw naghihintay tayo ng Christmas bonus na hindi naman dumarating, di ba? Sa atin mahalaga ang pera. Pero we can't live with it. Nasanay tayo na mahirap lang tayo. Nasanay tayo na, meron lang tayong pagkain sa lamesa, okay na yan. Hindi kagaya ng ibang mga mayayaman, ng mga maluluho, kinakailangan merong pagkain nila ng steak, meron silang A1 sauce. Pag wala silang A1 sauce, ayaw kainin ng steak. Diba? Sa atin, magprito ko lang kaprasong baboy, lagyan mo ng tawag dito, ng konting bawang. Ulam na yon, mantika at saka bawang, ulam na yon, di ba? Sa atin. At sa atin po, ang ibig sabihin ay ganito. Tayong mga mahihirap, payak lang po ang buhay natin, no? Miski panong kayod ang gawin natin, hindi tayo yayaman kagaya ng mga Subel de Ayala, kagaya ng mga Manny Pangilinan. Hindi tayo yayaman ng ganyan. Hanggang dito na lang tayo. Pinanganak tayong ganito. Kung yumaman kayo at maging milyonaryo o bilyonaryo kayo bago kayo mamatay, suntok sa buwan yun. Diyos ko, ako nga I started working when I was 17, 18 years old. Nagtatrabaho na ako sa radyo. Mamamatay na ako, matanda na ako, 74 anyos na ako. Patay gutom pa rin ako, hampas lupang gagawa pa rin ako ng Panginoon. Hindi ba ako nakakapag-drive ng mamahaling sasakyan? Hampas lupa pa rin ako, pero masaya ako. Bakit? Kasi natagpuan ko ang Panginoon. At kung kasama natin ang Diyos, nandiyan ang pag-asa.
Kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo paalipin sa pera. Tingnan ninyo ang mga kapwa natin may hirap. Gigising sa umaga, subsob ang muka, subsob ang ulo sa pagtatrabaho, hanggang sa lumubog ang araw, naghihirap pa rin sila. Bakit walang kasiyahan sa buhay nila? Kasi nakatuon sila sa kung paano kikita ng pera. In a way, dinidiyos nila ang pera. Ang pera lang ang magpapasaya sa kanila. Nalimutan ho ninyo. Ang Diyos ang source ng yaman. Ang Diyos ang nagbibigay ng pera at ng biyaya. At kung isusuko niyo sa Diyos ang lahat, gagantimpalaan kayo ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Ibig sabihin, hindi kayo yayaman kagaya ni Mike Velarde ng El Shaddai, na matanda na, aalog-alog na yung tuhod. Pinapalakpakan pa rin ng maraming tao dahil nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi na nga maintindihan yung kanyang pagsasalita, di ba? Uod ng yaman. Tingnan mo, ilang set ang Amerikana ni Mike Velarde ng El Shaddai. Samantalang ang mga sumusunod sa kanya, nagdo-donate pa kay Mike Velarde. Nang kakainin na nga lang nila. Diyos ko, isuko nyo ang lahat sa Diyos, kilalanin nyo ang Diyos, isabuhay nyo ang aral ng Diyos, liligaya kayo. Liligaya kayo, maniwala kayo. Kasi hindi na kayo paaalipin sa pera. Yung mga taong napaaalipin sa pera, tingnan ninyo, natatapos ang sanlinggo ni hindi nakakapasok sa simbahan. Ni hindi nakapagdadasal ng rosaryo sa bahay nila. Kasi walang Diyos. Kaya puro kadiliman, puro pangarap na lang, subsubang ulo sa kahirapan. Pero kami mahirap din ho kami. May utang din kami. Pero maligaya dahil alam namin nandiyan ang Diyos. Nag-preach na si June Panaag. 10:45 is our time. Pahabol na pagbati. Si Rodolfo Cruz ay binabati po natin ng magandang gabi. Si Garcia, Vincent Garcia. Good evening. Watching from Glusta. Alam mo ba yung pronunciation yan? Oo. Ang pronunciation yan, Glusta. United Kingdom. Gloucester. Di ba? Sa kanilang mga Briton, ang pronunciation nila diyan, Gloucester. Parang Worcestershire. Di ba? Hirap na hirap tayong mga Pilipino. Worcestershire sauce. Di ba? Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Yun. Gloucester, UK. Eduardo Roma, good evening, Annapolis din. Kumusta po ang Roma? Ang Vatikano, Mang Eddie. Kumusta ang Vatikano? Kumusta ang Roma? Malamig na siguro ngayon. Ay, nako, sa South Korea, sa Nadju, nako, nag-i-snow. Ang sarap. Nag-i-snow. Sa Seoul, nagsisimula na mag-snow sa Seoul, Korea. Kaya lang, martial law sila ron. Magulo sila ngayon di ba? Pero inalis yung martial law. Ang problema, yung presidente nila hindi makaalis ng bansa. Wala namang planong umalis yung presidente. Pero winarningan siya, hindi ka pwedeng umalis ng bansa dahil mananagot ka pa kung bakit ka nag-declare ng martial law. Sabi kasi ng presidente nila, maraming mga chorba-chorba na tipong leaning dito sa pangit na presidente ng North Korea. Yung mataba. Di ba? Pangit Ayun. Kaya iniwasan niya na, magkaroon ng influensya ang North Korea. Elvira Cabahog, magandang gabi, Brother June, and to all doctor lovers, magandang gabi sa inyong lahat. May protesta raw ngayon sa Korea kahit below zero ang kanilang temperatura. Pagbabalik natin, gusto kong tunghayan ang liham kasaysayan na ito ni Jerome ng Pampanga. At ang liham kasaysayan na ito ay ilalahad ko sa inyo
At maaari kayong tumawag sa ating programa or magpadala ng inyong reaksyon para mabasa natin ang inyong reaksyon. Pwede ho kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ng contact number. Or pwede kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik tayo sa ating pagbabalik. Tutungayin natin ang liham kasaysayan sa programang Dr. Love Radio Show. Oras, alas 10:48. Ang inyong nadinig ay inawit ni Pilita Corrales at ang title po niyan, Pasko sa Nayon. Ang ating oras, 9 minuto bago mag alas 11 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Sa ating counseling portion, narito ang liham kasaysayan ni Jerome ng Pampanga. Dear Dr. Love, ako po si Jerome, 27 years old, mula rito sa Mabalacat, Pampanga. Totoo pala ang sinasabi ng mga matatanda. Makikilala mo lang ang isang tao o ang taong mahal mo kapag magkasama na kayo sa iisang bubong. Yan ang naging karanasan ko, Dr. Love, sa asawa kong si Martina matapos kong mahubaran ang totoo niyang pagkatao. Noon kasi magkasintahan pa lang kami ni Martina ay hindi pa naman sa akin sumasagi kung wife material ba ang girlfriend ko. Basta ang alam ko, mabait at nagmamahalan kaming dalawa ng jowa kong si Martina. Bago pa ako magdesisyon na pakasalan si Martina, binalaan ako ng kapatid niya na ihanda ko raw ang aking sarili dahil buhay prinsesa raw ang gustong maranasin ni Martina sa piling ko. Siyempre, dahil mahal na mahal ko si Martina, ay nagawa ko pang segundahan ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. At sinabi ko pa ngang gagawin ko pa siyang reyna ng buhay ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi matapos kong baliwalain ang sinabi sa akin ng kanyang ate. Dr. Love, ngayong magkasama na kami sa isang bahay ng aking misis, ay unti-unti ko nang nararamdaman ng bagsik na pinasok kong problema. Simula kasi nang tumira kami sa isang bubong ay parati ko nang naabutan ng sobrang pagiging makalat ng asawa ko. Mula sa kanyang pinagkainan na nagkalat sa lababo hanggang sa mga gamit niyang nakabalandra sa anumang sulok ng aming tahanan ay talaga namang nagpapasakit ng aking ulo. Bukod pa riyan, dahil wala nga kaming katulong sa tinutuloyan naming bahay, ay katawan ko rin ang kumikilos sa araw-araw para maglinis, maglaba, at iba pang gawain sa loob ng bahay kapiling ang malareyna kong misis. Hindi ko rin pinagtrabaho, Dr. Love, si Martina dahil gusto ko siyang maabutan sa aming tahanan every time na galing ako sa pinapasukan kong trabaho. Kumbaga, pagkatapos ng nakakangarag na araw-araw na pagtatrabaho ay alam kong may naghihintay sa loob ng aming bahay. Pero imbis na ngumiti pag-uwi ng bahay, ay ini-imagine ko na malayo pa lang ang sangkatutak na basura at gulong aabutan ko sa loob ng aming bahay dahil sa buhay reynang karakter ng aking misis. Sa katunayan, may mga pagkakataon pa nga nagdadala si Martina ng kanyang mga kaibigan sa bahay at para bang nananadya sila dahil pakiramdam ko ang ginagawa lang nila ay magkalat at guluhin ang aming bahay. Nakakahiyaman pero nagagawa pa ni Martina na papuntahin ang kanyang nanay para lang maglinis sa iniwan niyang kalat sa aming bahay. Bukod sa pagiging burara at makalat ni Martina ay natuto rin siyang maging bungangera sa akin. Malayo yan sa mahinahon niyang paraan ang pakikipag-usap sa akin nung araw.
Dr. Love, hindi ko nakilala si Martina at the same time, hindi ko rin nararamdaman sa kanya ang ginagawa niyang effort para maisalba ang aming relasyon. Lumaking princess daw si Martina sa kanilang bahay kaya dapat din daw na gawin ko siyang prinsesa ng bahay namin. Pero Dr. Love, itinaas ko nga sa pagiging reyna ang misis ko. Pero hindi lang sa aming bahay kundi sa aking buhay. Sana naman maramdaman niyang labis na akong nahihirapan sa pinagdadaanan kong suliranin sa kanya. Masakit man ang ganitong karanasan dahil ang silya ko ay bumababa bago matapos basahin ang sulat na ito. Kapiling ang babaeng pinili kong pakasalan ay no choice ako. Gusto ko man siyang iwan, hindi yun magiging basta-basta lang sa akin dahil kasal kami. Sang-ayon sa umiiral na batas. Meron pa bubang paraan para maayos ito kung kakausapin ko po siya sa paanong paraan na hindi po siya masasaktan. Higit sa lahat, maisasalba pa po ba ang relasyon namin? Maraming salamat and more power sa Dr. Love. Lubos na gumagalang Jerome ng Pampanga. At ating pong tunghayan muli ang liham kasaysay na padala sa ating palatuntunan ni Jerome ng Mabalacat, Pampanga. Si Jerome ay 27 years old at siya ay nagkaroon ng nobya. At nung meron siyang nobya ay winarningan na siya ng kapatid ng kanyang girlfriend na ang kanyang kapatid, si Martina, ay buhay mayaman, buhay prinsesa, at dapat harapin ito ni Jerome. Dahil mahal ni Jerome, si Martina, pinakasalan niya si Martina. At hindi lang prinsesa, ginawa niya itong reyna ng kanyang buhay. Ang sarap, Parang story ito ng Snow White ba yun? May Prince Charming, di ba? Nakakatuwa. Ito ang realidad ng buhay, Jerome, at ito ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Kung ang tao ay ikinakasal, ang purpose ng Diyos kung bakit ang dalawang tao, babae at lalaki ay kinakasal. Okay, let me just clarify this. Ngayon kasi maraming mga kaek-ikan at mga pronouns na ginagamit ang tao. Mabigyan lang ng justification yung gusto nilang mangyari. Ang Diyos ay dumalang ng dalawang nilalang, dalawang gender, babae at lalaki. In others' word, ang nilalang lang ng Diyos, male and female. Walang in-between. At sa mata ng siyensya, I'm sure Direct Joey will agree with me, sa mata ng siyensya, ang lalaki ay mayroong nakabitin sa kanyang dalawang hita. At naglalabas ng similya ang lalaki kapag nakakatalik ang babae. Obviously, ang kanyang asawa. So, lalaki, male, ang gender, at ang babae ay female. Anong mapagkikilanlan sa isang babae? Ang isang babae ay nilalang ng Diyos basically, primarily, para magdalang tao. Procreation. Magbunga ng pagtatalik ng dalawa na mag-asawa. Hindi pinag-uusapan dito mag-shota lang, pinag-uusapan natin mag-asawa. Para ang babae ang magdala ng bunga ng pagtatalik ng mag-asawa. Kasi ang babae lamang ang merong ovaryo. May fallopian tube. Ang babae ang nangingitlog. At yung itlog na yun, kapag pinasok ng similya ng lalaki,
ay nagiging sanggol, nagiging tao. And that's what we call complementary relationship. Ang babae ay nagko-complement sa lalaki, gayon din ang lalaki na nagko-complement sa babae. They have a purpose. May purpose. Ang plano ng Diyos ay procreation. Kaya nga, ipinagbabawal ng Diyos ang pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki dahil hindi makakabuo ng sanggol. Kung lahat na lang tayo rito ay makikipagtalik sa kapwa lalaki, mamamatay ang the race. Mawawala ang tao sa mundo. Kasi hindi manganganak ang lalaki. Miski paano gawin mo. Miski dalhin mo yan sa Thailand, hindi manganganak yan. Kahit putulan mo yan ng ari. So ang purpose ng Diyos ay procreation upang dumami ang tao sa mundo. At maging regalo ng Diyos ang mga bata sa mga mag-asawa. Pinagpapala ng Diyos. So they complement each other. That's the role of couples. And when we say complement, dapat hindi konsumisyon ang isa sa dalawa. Kung ang lalaki ay batugan at ayaw maghanap buhay, baka may psychological incapacity ang lalaki at baka mag-qualify para maanal ang kanilang kasal. Kasi ang lalaki kailangan mag-complement sa babae. Maghanap buhay dahil provider ang lalaki. Itong mga panahon na ito, hindi lang lalaki ang provider, pati babae, provider na rin. Naghahanap buhay na rin ang babae ngayon. Noong panahon ng nanay ko, ang nanay ko sa bahay lang. Ang naghahanap buhay ang tatay ko. Ngayon, si Jen, ang producer ko, babae na dahil kailangang maghanap buhay na rin dahil mataas ang gastusin ngayon. Okay? So, anong purpose? Procreation. Babae at lalaki. They should complement each other. At kapag ikinasal na sila, they will be living as one. Hindi na sila dalawang tao. Isang tao na lamang na may iisang pangarap, iisang direksyon ng mga pangarap nila. Iisang goal ng buhay. At kung may mga pamilya, iisang mga plano sa mga bata. And so, pinakasalan si Martina nitong si Jerome ng Pampanga, hoping that siya ang magiging reyna ng kanyang buhay. Unfortunately, itong si Martina may kakapalan ng mukha dahil pinanindigan yung kanyang pagiging reyna na hindi na nagtrabaho sa bahay. Alam niyo, sa mga klase ng mga batang babae na katulad nito, ang masisisi natin ay ang mga magulang. Magulang. Kung ikaw ay matinong magulang, ang anak mo kapag lumalaki na, ang babae lalo na, tinuturuan niya ng ina ng tahanan kung paano maglinis ng bahay, paano magwalis, paano mag-isis ng kaldero, paano magluto, paano magprito, paano magsaing, paano mamlansya, paano maglaba, paano mag-almirol. Tinuturuan sila kung paano maglingkod sa kanilang asawa at sa kanilang mga anak. Am I right? Yan ang trabaho ng isang responsableng magulang. Hindi katuwiran ng isang magulang yung makapagtapos ka lang ng pag-aaral kahit wala kang alam sa bahay. Okay lang yon. Merong ganong magulang eh. Magtapos ka lang ng kolehiyo kahit wala kang alam sa bahay. Kung ang inyong apelyido ay Subel de Ayala, Araneta, Banaag, isinama yung pangalan, no? Kung kayo'y mga anak mayaman na ipinanganak kayo na mayroong golden spoon sa inyong mga bunganga,
pwede yan. Pero kung katulad ko kayong patay gutom na manggagawa ng Panginoon na naghahanap buhay, nagbabanat ng buto kahit matanda na, hindi makatigil dahil walang kikitain, hindi ho po pwede. Kung ang inyong anak ay anak ni Bea Sobel, nako, di ba? Yung hindi madapuan ng langaw, anak mayaman, may 36 na yayan na nakaalalay, okay yun, pwede yun. Kasi pwedeng suportahan ng mga magulang at pwedeng suportahan ng pera nung batang babae ang buhay niya bilang prinsesa. Pero kung mahirap din lang kayong kagaya ni June Banaag, hindi po pwede yan. Lalo mag-aasawa ka, may tungkulin ka sa asawa mo. Kung ako napangasawa mo, Martina, mamamaga ang bunganga mo sa akin. Mamumusarga ang bunganga mo sa akin. Lalamasin ko ng asin yan. Kasi kailangan mong matutuhan na yung mga damit ko ay maging malinis, maayos, at pagkailangan kong magsuot ng damit na mahusay, ready na dahil naasikaso mo. And that's your role bilang wife. Otherwise, kung may pera ko, kukuha na lang ako ng babaeng PA ko. O ikaw mag-asikaso ng damit ko, ikaw mag-asikaso. Hindi asawa eh. Asawa ang may responsibilidad niyan. Yung lalaki naman ang magpo-provide dito kay Martina. Martina, hindi ka mayaman. At yung pagkaburara mo sa bahay, balahurang ugali, na lahat ng pinagkainan mo, yung pinggan mong kinain dyan, nagtututong na, hindi mo pa nililinis, hindi mo hinugasan pagkakain mo. Anong ginagawa mo sa bahay pagkakain mo? Hihilata ka lang. Alam mo, ang nanay ko, may tawag dyan. Mujer de cama. Sabi ng mga matatanda nung araw, yan ang mga mujer de cama. Ano yung mga mujer de cama? Magaling lang sa kama. Pagkakain nyo, may higa kayo dyan, magtutulog hanggang lumaki ang katawan nyo. Walang silbi, walang pakinabang sa inyo, hindi marunong magluto, hindi marunong magsaing, hindi po. Anong klase ka? Ay, hindi ka pwede sa akin. Hindi ka pwede sa akin. Mapapahiya ang mukha mo sa akin. Dahil ako, tinrain kami ng mga magulang ko, ng nanay ko, lalo na. Paano nag-aalmirol ng pantalon? E tanong mo kay Direk Joey kung inabutan niya yan. Si Direk Joey ba ang director ko ngayon? Tanong mo sa kanya kung inabutan niya, nung high school siya, ang kanyang uniform ay khaki. Di ba? Oh. Pag ang uniform mo khaki, kinakailangan, almirolan mo yan. Noong araw, ang almirol, kinakanaw namin yan. Gaw-gaw, tsaka tubig na mainit, kakanawin mo yan. Eh ngayon, ang almirol, ini-spray na lang. Di ba? Ay, kung hindi ka marunong mamlansya ng damit na may almirol, magmumukha kang tanga. May style ng pagpaplansya dyan. Alam namin, kaming magkakapatid na lalaki, kung paano magluto. Kasi ako may cookbook ni Nora Dasa. Pag hindi ko alam, i-refer ko kay Nora Dasa. Ang sarap magluto. Ang katwiran ng nanay ko, paano kung may sakit ang asawa mo? Paano kung nanganak ang asawa mo at hindi, halimbawa, cesarean? Sino magluluto ng pagkain? Sino maglilinis ng bahay? Sino maglalaban ng mga damit ninyo? Kapitbahay nyo pa? Hindi balik kung may pera ka. So kami ang naglalaba. Kami ang pumapalit sa asawa namin kung indisposed ang aming asawa. Yan yung tinatawag nating compliment. Now, ang katanungan nitong si Jerome, may pagkakataon pa bang magbago ang kanyang asawa?
Lahat po, Jerome, ay may pagkakataong magbago. Lahat tayo ay pupwedeng magbago. Ang hindi lamang nababago ay ang pagbabago. Di ba? Ang hindi lang nababago ay yung kamatayan natin. Darating at darating ang kamatayan natin. Pero hanggang gusto ng tao na magbago, changes come from within, sa puso. Kung gusto ng asawa mo na magbago siya para maging mabuti at kapaki-pakinabang siyang asawa, nasa sa kanya yun at nasa pag-uusap ninyong dalawa. And I tell you, kung walang interes ang iyong prinsesang asawa na magbago dahil nakukuha niya ang gusto niya, sasabihin ko na sa iyo na hindi tatagal ang inyong relasyon. Sooner or later, magkakahiwalay kayo dahil isusuka mo sa konsumisyon ang asawa mo. Kaysa alagaan mo ang asawa mo, ako na magsasabi sa iyo, mag-ipon-ipon ka ng pera at bumili ka ng asong tinatawag na Golden Retriever. Ang asong Golden Retriever ang ipalit mo sa asawa mo dahil matalino ang asong yan at pwede mong utusan, pwede mong i-train. Kung ang asawa mo ay ayaw magpa-train sa iyo at ayaw magbago, itapon mo at bumili ka ng aso. Yun ang alagaan mo. Ang aso sa gabi, kumakahol. Ang asawa mo hindi marunong kumahol. See? Kung gusto niyang magbago, maaaring magbago ang buhay para sa inyong dalawa. At sa akin, Jerome, huwag mo munang pangarapin na magkaroon kayo ng anak ng asawa mo dahil kung ganyang ka-irresponsable ang asawa mo, hindi ko alam kung sino magtuturo sa iyong anak kung paano maaaring maging independent. Kasalanan yan ng mga magulang ng iyong asawa. Kasalanan yan ng kanyang ina na hindi nagturo sa kanya kung paano maging isang mabuting tao at mabuting asawa. May paraan para maayos ang lahat at ito'y nakukuha sa magandang usapan. Hindi mo siya kailangang saktan dahil hindi naman nararapat na saktan ang iyong asawa. Kausapin mo. At hindi maaari na ang pamumuhay niya ay tratuhin siyang prinsesa kung wala sa itsura niya ang pagiging prinsesa. Sana kamukha siya ni Princess Di. Ano? Sana. Kung hindi siya kamukha ni Princess Di, baka kamukha siya ng sakong ni Princess Diana, hindi siya pwedeng maging prinsesa. Ang lahat ng ikapagbabago ng iyong asawa at ng inyong buhay ay magbabago kung gugustuhin niyang magbago. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ang programa, pansamantala tayo po ay magpapaalam. Sana po ay naging makabuluhan ng 2 oras ang ating pagsasama. Hanggang bukas muli sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, at ang ating mga producers, sina Jenjen Morales at Mike Santillan, Director Joey Perez, ang ating nakasama ngayong gabi, ang ating technical, radio technician natin, studio technician, si Rome Ortigas, at ang ating PA at avid operator, Jairi Ann Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.